Hello mga bossing, happy Valentine's. Sorry medyo na late. Andito kami sa Peking, Boracay at ayun sila misis at saka yung dalawang bulinggit. Mag-wave pool sila. And ako dito, no? Sawa na ako sa mga ganito. So, gagawa mo natin yung tutorial. So, yung gagawin natin ngayon mga bossing is about creating an SSH to your server using your phone para kahit nasang lupalop kayo ng lugar, no? Nakakapag-code pa rin kayo. So, let's get started. Up mga bossing, before tayo mag-start, panoorin muna natin itong sponsor ng video natin, which is Appskwela. So if you're a content creator like me na gustong kumita sa content nyo, Appskwela is for you. So Appskwela actually helps you turn your expertise into an income. So kailangan mo lang gumawa ng community mo, ng courses mo, ng events mo, and kikita ka na. So to give you an idea mga bossing, so meron akong community ko sa Appskwela na nakaka-free lang, and then currently kumita ako last time sa first event na ginawa ko dito sa Appskwela, which is kumita ako ng 13K in one day. So ngayon, ang ginawa ko lang basically is nag-create ako ng event ko. So makikita nyo na dun sa past event ko, which is Feb 1 lang yon. Ngayon, nag-create din ako ng mga tickets ko for my event, which is nag-price ako ng regular na 599 and early bird. So if ever na may nagtatrust sa credentials mo at gusto mag-join sa mga events mo, doon ka kikita, mga boss. And there's a lot of features here na pwede mong i-handle yung discussions mo for your community, your chats, your courses, so on. And you can pay out anytime as long as meron kang available balance for the payout. And lastly, mga bossing, meron kaming affiliate where pagka nag-create ka lang ng account mo dito sa Appskwela, is automatically meron ka na agad referral code at saka affiliate link. So meaning, may kita ka na 30% every time na meron kang mare-recruit na creator na magkikreate dito sa Appskwela at nag-subscribe sila sa Plus Plan or Pro Plan. So, meron kang 30% commission for life. So, kung Plus yung mga bossing, meron kang 300 or 299 per community na mag-subscribe ng Plus. Ganun din sa Pro, meron ka namang 1,500 na makukuha. So, ano pang hinihintay mo? Check out appskwela.com and spread the good news. Okay, so the first step na kailangan natin gawin is first, we need to set up our VPS. So, VPS, pwede kayo gumamit ng mga AWCC2, DigitalOcean, or whatsoever, or self-host nyo na sa inyo. But this time, we're gonna use Hostinger. So, this is not sponsored, baka naman. So, set up muna natin, VPS natin. So, check nyo kung ano yung pinaka-good latency sa area nyo, which is right now is Malaysia. And pwede na kayong mamili dito kung anong OS yung gusto nyong gamitin, which is sa atin, siguro choose na lang natin Ubuntu. And pwede rin tayo mag-Linux or kung ano pa. So, pwede kayo mag-set ng password. So, password lang muna tayo dito na. So, actually, pwede tayo mag-generate. So, generate. So, nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit ng root password. Pero I wouldn't advise to use root password. Pero ang gagamitin natin mamaya is SSH. Okay? So, hindi muna tayo mag-add. Next muna natin. Set up muna natin siya. And malware scanner. Yeah, so free lang naman yan. So, go. And then next, mga bossing is, mamimili kayo kung anong gusto nyong plan dito. But I do recommend at least KBM2. So we're gonna select that. And let's just check. So 1 month lang kasi kung tutorial lang naman to. And choose the payment. So syempre, kakat ko na to. Babayaran muna natin. So alright, so after ma-setup na nung ano natin, VPS natin, ganito yung tsura niya. Magpapakita din yung IP address. Syempre, huwag niyo i-share to, di ba? So, ang gagawin na natin is pamanage natin yung VPS natin. The next thing na kailangan nyo gawin, mga bossing, is mag-create ng SSH nyo. Para mag-create ng SSH nyo, that's really easy. So, pwede nyo i-open yung git bash terminal nyo or etong terminal nyo kung naka-Mac kayo, no? Alright, so ang kailangan nyo na gawin is i-paste tong command na to. So, ang ginagawa lang nito is mag-create kayo ng SSH key nyo, which is may name lang siya na MITA server and also kung saan nyo siya isa-save. Tapos sinabi lang dati nito na no, wala tayong passphrase na ilalagay. So enter. And then after nyan mga bossing, may dalawang files siya na ma-generate, which is yung MITA server na public key at saka yung private key. So now, let's go back to the Hostinger. So sa Hostinger mga bossing, ang kailangan natin gawin is click natin tong SSH key. Sa SSH key, dito natin i-add ngayon yung SSH key natin. So ito, meron din siyang ano, 'di ba? Example dito kung paano niya ma-create yan, paano niya makukuha and so on. Pero since nagawa na natin 'yon, so sa terminal, no, i-cut nyo lang. So cut tapos SSH, 'di ba? Tapos ano yung pangalan ng SSH na ginawa natin, which is ang kukunin lang natin dito is yung public key.
So, pub, yan. So, copy nyo lang yan. Yan. Pagka-copy nyo, i-paste nyo na dito. And then, pangalanan nyo lang, my test server. Okay. Save nyo yan. Ngayon, once na ma-set up nyo yan, and then once na matapos na to, so it can take up to 5 minutes, pero minsan instantaneous yan. Kaya makikita nyo, ito na. So, next natin gagawin, since meron tayong SSH key, so kailangan na natin siya i-access via SSH. So, punta tayo sa terminal, ang kailangan nyo lang gawin is SSH-I, tapos yung SSH na ginawa natin, which is private key, yung itutulok nyo dyan, mga bossing. And then, yung root, yung kanina, nandito sa BPS natin. Okay? So, pagka in-enter natin yung mga bossing, sabihin nyo lang dyan, yes, and then we should be able to access our BPS. So, makikita natin dito yung mga laman ng BPS natin or ng server natin. Okay? So, what's next, mga bossing? Since okay na tayo dito, ang kailangan nyo nang gawin is, kailangan nyo lang i-add yung mga git nyo dito, no? Mag-login kayo ng git nyo dito or at mag-install kayo dito ng kung ano-anong gusto nyo gawin kahit nasa labas kayo is magagawa nyo via BPS. So, ang gagawin natin this time is magda-download tayo ng OpenCode. So, boss Rodan yung OpenCode. So, yung OpenCode is a great tool para siyang Claude Code, Codex, or whatsoever. Pero, ang kinagandahan ng OpenCode is pwede kang gumamit ng multiple or different kinds of models. And may free, syempre. So, click natin to. So, install natin siya. Paste lang natin. Alright. So, wait lang natin matapos. So, ayan mga bossing, natapos na yung pag-download natin ng OpenCode and lulubat na ako mga bossing. Hindi ko alam kung aabutin tayo. Mamaya, i-continue ko na lang pagka hindi. So, ngayon mga bossing, continue na tayo kasi nakaakyat na kami and nakapag-charge na rin ako. So, ang gagawin natin is pasok ulit tayo dun sa SSH natin, no? And then, pagkapasok natin sa SSH is itatry na natin i-open yung OpenCode. So, ano ba yung OpenCode? Yan yung kanina na in-install natin na CLI for agentic coding. So, pwede na tayo dito mamili ng models. No, may mga prito, kaya ito yung pinili ko kasi para magagamit nyo siya. Kunyari, Kimi, Big Pickle, yan mga yan, pwede nyo pilihan. For example, hi, how are you? Something like that. Yan, so as you can see, thinking, blah, 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 I'm doing well, thanks for asking, how are you, and blah, blah. So, since nakapag-install na tayo, so, again, kanina, sinabi ko, no, pwede kayo maglagay ng Git repository nyo dito para magamit nyo. No? For example, gagawa ko ng folder ko na My App, for example. CD ako sa My App. Yan. Pwede ako mag-open code dyan, di ba? Tapos, sa open code ko na yan, pwede ako magsabi na create a simple hello world Python. Yan. So, hintayin na natin. Okay, so as you can see, meron na. So, hinto ko na kasi hindi ko na mapairaran yon. Pagka nag-ls ako dito, dapat makita ko na yung hello Python. Cut ko na yung hello Python. So, may makikita nyo, print hello world. So, meaning, yung agent natin is now working on our BPS. So, ang next natin gagawin mga bossing is to harden yung BPS natin. Since gumagana na yung open code natin, so i-harden na natin siya in a way na dapat at least may siya, basic security. Okay, so ano yon? So, first is yung fail to ban. Kung di nyo pa alam yung fail to ban, open source siya na automatically binaban niya yung mga nagbo-brute force sa server mo. Okay? So, ang gagawin nyo lang is sudo apt since Ubuntu install fail to ban. Okay? So, install muna natin. Okay? Ang next natin dyan is i-allow naman natin yung firewall na dapat SSH lang, which is yung 22 na port. So, gagawin natin sudo UFW allow 22 and then sudo UFW enable. Enter. So, yan. Makikita natin. It may disrupt SSH connection. It's fine. Alright. So, okay na. After nito mga bossing is i-open naman natin yung phone natin. Dapat gumana siya sa Apple at saka sa Android. So, may available yan. So, punta kayo na App Store and search nyo yung Termuse. Ayan. So, pag na-install nyo na yung Termuse, open nyo na mga bossing. And then, ito yung magpapakita sa inyo. So, pwede kayong gumawa ng account nyo, pwedeng hindi rin. So, ngayon, the next step na kailangan natin gawin mga bossing is a host. Dito sa host, mag-add tayo ng another host, which is this one. And then, papangalanan natin siya. So, sabihin natin dito, click natin, my test
test server. IP natin, so pwede nyo kunin itong buo na to or itong IP address natin na to. Copy natin yan. Put it here. Okay. And then, pagkalagay natin yan, use SSH tayo, which is, ang username natin dito is root. And then, yung password natin, kung alam niyo pa yung password kanina, pero that doesn't matter na. Hindi natin gagamitin yan. And then, okay. So, we now have the host for our MITA server. So, ang gagawin natin next, mga bossing, is gagawa tayo ng key. Dito tayo gagawa sa phone natin. So, add tayo, mag-create tayo ng new generate key. Okay? So, pangalanan natin, my phone. Okay? Kasi phone mo to. Diba? May rounds. Tapos, kung ano, passphrase, wala tayong nalagay. Okay, check. Ngayon, meron na tayong iPhone key rito. After natin magawa yung key, mga bossing, click natin, and then edit. Ngayon, pagka in-edit nyo siya, mga bossing, may kita nyo to, may private key, at saka may public key. So, ang gagawin nyo is, copy nyo tong key na yan, tapos, i-add nyo ulit sa may SSH keys natin dito. Okay. SSH. Ayan. And sabi natin to, ang makaka-access ito, yung phone natin. Alright. So, let's wait for 5 minutes. Alright, so na-add na siya. Ngayon, itong key natin na to, mga bossing, pwede na natin siyang ilagay dun sa ginawa natin MITA server. Okay, so punta natin yung keychain, click natin keychain, and then in-export natin siya sa MITA server. Ngayon, pagka sinabi ko export, so makikita nyo may password pa rin siyang pinapakita kasi nga, kailangan niya sa una, puntahan natin yung password natin kasi hindi ko sinave kanina yung password natin. Pwede tayo mag-change password dito. Generate na lang. Okay, copy lang natin to. Confirm. Alright, so alam na natin password natin. Gagamitin natin muna dito sa pag-connect. Punta na tayo sa host. Click natin sa host. Tignan natin kung makakonect na tayo sa host. There you go. So pagka nag-ls ako dito, dapat may makita tayong my app. Di ba? And then cd my app. ls, makita natin yung Python. And then also dito sa phone natin, pwede na rin tayong magsabi ng open code. And then dapat magpapakita na dito yung open code. Tapos, pwede na natin gawa, can you add another loop? Yan. So, ngayon, makikita nyo, kahit nasa labas kayo mga bossing, is nakakapag-code pa rin kayo. Diba? Kasi, yung server nyo is nasa cloud, no? And then, nandoon yung mga kailangan nyo doon sa server na yon. Tapos, nag-agent na lang kayo. Kasi dati, medyo mahirap siya gawin. Kasi nga, walang nagko-code para sa atin eh. Tayo pang hirap mag-code pagka nasa cellphone, di ba? Pero ngayon, since kaya na ng agent mag-code talaga, di ba? Mas mapapadali na yung buhay natin when it comes to doing something sa mga personal natin or sa work natin. Okay, so gano'n lang siya. Ngayon, may one last step tayo na kailangan gawin. Kasi 'di ba, may password pa rin tayong ginagawa. So ang kailangan natin gawin is i-disable natin yung password. So dapat hindi ma-connect. Kasi pagka nag-SSH ako, tingnan niyo to ha. Pagka nag-SSH ako kahit saang kunyari, open ulit ako dito. Tanggalin na natin to. Nag-open ako dito. Yan. Yan, nakita niyo may password, 'di ba? Yung password na ginawa natin kanina, nakalimutan ko na naman, generate na lang ulit tayo ulit. To. Okay, kahit hindi ako naka-SSH yung key, makaka-access ako sa SSH ko na to. Makakita nyo. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin tanggalin niya. Okay? Ang i-allow lang natin, dapat kung sino lang yung mga SSH na inad natin doon sa server natin. Okay, so paano natin gagawin nyo? Para gawin yon, syempre, hindi ko naman kabisado palagi yung mga bagay-bagay, no? So, ang kailangan nyo gawin, pagka ganyan mga bossing, gagamit na tayo ng mga codex or Claude or something. Okay? So, magtatanong tayo na, I have Ubuntu server, BPS server, and I want to disable the password authentication and only allow SSH keys accessing it. Please give me the command for that. Okay. Okay. And one last tip mga bossing is, huwag kayong matakot mag-ask sa AI. Okay? Yung mga ibang nagsasabi na pagka gumamit ka ng AI, pagka nagtanong ka sa AI is mahina ka na or parang mahina ka nila lang or hindi mo alam yung ginagawa mo. No. Dapat hindi ganun yung mindset. Ang mindset nyo is, hindi mo nga alam yung isang bagay or
nakalimutan mo yung isang bagay. So, it's either mag-search ka ng normal sa Google, sure. Pero since AI is there, mas madali kung gagamitan nyo sa AI or gagamitin nyo sa AI sa mga bagay na yun. Okay, ito hindi nyo ito malalaman kung hindi nyo alam. Di ba? Hindi nyo matatanong to kung hindi nyo alam. So, that's why it's still important na meron kayong solid fundamentals. Okay? Ngayon, ito yung mga commands. So, password authentication. So, it looks good. So, pwede natin siya actually copy and paste na, dire-diretso na. Okay? And then, paste natin yan dito. Enter. There you go. So, dapat mga bossing, punta ako main settings ko ulit ay overview, di ba? Change tayo ulit ang password. Copy ko yan, yung password na bago. Dapat pagka nag-SSH ako, tanggalin natin to ulit. SSH tayo ulit. And then pagka in-enter ko yung password, dapat hindi na ako makakapasok dun sa server ko. Okay, so makikita nyo, permission denied na. Okay, makakapasok na lang ako dyan pagka nag-SSH ako gamit yung ano natin, yung MITA server na SSH. Diba? Dapat makaka-access pa rin ako. Yan, meron pa rin, di ba? Ngayon, ganun din dapat sa phone. Di ba? Sabihin natin, i-close natin to. Disconnect natin. Nasa yung disconnect na to? Hindi, connect na lang ulit tayo. Yan. Yan. Makikita nyo, naka-connect pa rin tayo. Kasi nga, meron tayong SSH yung my phone kanina, di ba? Kung gusto nyo makita yung mga authorized na SSH sa inyo, is pwede nyo lang gawin is ls, tapos SSH, and then yung authorized keys. So, meaning, sa authorized keys na to, mali, cut pala. So, dito, makikita nyo kung ilan yung SSH keys na nakakonect sa inyo, which is dito, is 1, 2, 3. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, imagine niyo itong phone ko na to, wala na. Pwede na ako mag-code dito. Okay? Kung imagine niyo kung nandito yung code base ko, madali na ako makapag-code kahit nagsa-cellphone lang ako. So, yun lang mga bossing, and I hope may naintindihan kayo sa lecture natin today. And again, don't share yung IP address nyo, no? And yung password, and huwag kayong mag-add ng mga SSH keys na hindi nyo alam. Tapos, make sure to disable yung root password. Basta sundan nyo lang yung ginawa natin kanina, and you'll be safe dun sa magiging server nyo. Alright? So, yun lang mga bossing. So, eto, didelete ko na to mamaya. Siyempre, mamaya, kung ano-anong gawin nyo dito. Alright? Bye-bye.